Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Yung mandate nyo is for the homeless and the poor. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. Kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So, mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Mr. President, the target market is the poor and the homeless, di ba? Of DSUD. It's not the middle class. Can I get an answer from that? Kasi yung binasang mandate ni Senate Minority Pro Leader, it says that yung mandate nyo is for the homeless and the poor. Yes, Mr. President, good gentlewoman. And that is why sa existing budget ng NHA, meron nga din pong 1 billion pesos para sundin ang utos dun sa Mandamus at isa pang 1 billion pesos para sa housing for victim survivors of calamity. So, total of 2 billion sa NHA budget para pa lang sa dalawang programang yon. That's for the middle class. That's not for the poor. Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun namang pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget eh. Isusingit pa lang sa budget pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo 3.2 million units by 2028. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Yung pong binanggit ko, Mr. President, na mga ipopropose pa lamang ng DSUD, na public rental housing at saka yung dalawa pa, bukod po doon, yung existing na pinagkakagastosan ng GAA ng NHA. Why are you prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. In fact, that is our problem in Las Piñas, that yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless, it's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler. That should be the priority, how to give them houses. Before kasi, yung aming CNP program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. And ang amortization lang nun, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's our experience in Las Piñas. So I'm telling the secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng ating mga colleagues sa bawat locality natin kasi lahat yan pag pinagsama-sama really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng department. I think what the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay sabay na trabahuin ito with government funds, prioritizing housing for the poor. Nakatira doon sa lupa na tatayuan nila ng condominium. Saan dadalhin yung mahihirap na cannot afford the condominium? Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga programa. 4,000 a month.
Hindi daw po, Mr. President, but I'll get Hindi the totoo. updated figure on Yun that. ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so O, not kung you 4,000 pesos. can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang kino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. This is amortization subsidy. Amortization po na yan. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun, ano? subsidized na. Kasi pagka nag-check yung LGU. 1,000. I just want the should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Hindi sila beneficiary. That is what will happen. Oh. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, mas safe yun. Bakit tatayuan ng kondo? Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in Hindi nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President, na Afford eh. yun yung, That's the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually- bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng good gentlewoman, last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng CMP. Promoting that and I don't think that's practical. That That's is why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. Yes. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. Katulad namin, itong inyong NHA, ay some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog. They are being relocated to Naik. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O mas better pa yon kesa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon.
Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, isusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Yes. Las Piñas for I think 30 years. And it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land. That they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Yes, Mr. President. If I may, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit natin ini-impress yun sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically, sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa final na GAA. Halimbawa po mula 2016, nag-propose ng funding ng, this is 1 billion, right? 1 billion pesos hanggang sa 2024, hiniling ang 13 billion pesos. Nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga't nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH, precisely to say what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandona natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP, i-sustain natin, and then Yeah, but you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang government guarantee ay pwedeng sama-sama tugunan yung ating housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan but historically. if we have land there, Ano po? and they can buy the land and Well- distribute it to the poor, why will we have to build condominium which they cannot afford? Just Opo. give them the land. So it is actually up to us also now, Mr. President, kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. Nag-propose po itong representasyon ng 500 million pesos para sa CMP, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang historically din po sa budget na hinihingi ng DSUD at key shelter agencies, pero aktual na ibinibigay ng DBM, halimbawa sa SHAFC, historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos, pero 121 million pesos lamang po ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga Gagamitin mo sa condominium kung yung lang land lang na murang-mura hindi mo magawa. Anong model yun sa condominium? yes. You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam Hindi Mr. naman gagamit President. din ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Kasi kami, in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it at gusto natin tayuan ng condominium when it's more affordable for the poor? Mr. President, if I may make a few more points of record para lang makompleto din itong discussion namin ng good gentlewoman. Ang priority po ng DSUD kasi hindi yung lupa lang. Gusto ng secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms.
yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government guarantee. Condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero They that- cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon. Saan nila hindi dadalhin? po. Hindi po pa. Paalisin eh. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. O where will they go? Mr. Secretary, may problema po tayo sa Las Piñas kasi what I'm trying to show here is pag kinumbine po natin yung mga tried and tested na housing programs natin tulad ng CMP, tulad ng GLAD, plus itong 4PH na isinusulong natin with government guarantee, masasagot yung housing backlog natin, pati sa mahihirap, pati particular sa Las Piñas. So The paano po condominium will natin not solve the tutugunan yung problem of the problema? poor. They cannot afford the condominium. I'm telling you. Kasi I know how to build condominium, so I know that they cannot afford that. Ang ayoko lang naman, mawalan sila ng opportunity to have land. O kung hindi nila kaya ang condominium, give them the opportunity to own the land and let them build houses in the future. Yun namang kanilang houses, meron silang houses, ililipat lang nila doon sa lupa na allocated for them. We have seen it. Actually, Mr. Homes are 4 stories kasi dahan-dahan nila 30 years, dahan-dahan nilang binild. Precisely, They're Mr. President. Yes, Mr. President. Yung sinasabi po ng gentlewoman, yun po yung pinupuntahan ko, na given yung best practice natin sa CMP, yung best practices ng ibang mga informal settler community sa GLAD, na pwedeng mag-combine yun dun sa components ng 4PH, na ito nga, gaya ng sinabi nyo, over time, naging 4-story. So, yun po ay consistent dun sa mid-rise na condominium na sinasabi na, But, I hear the good gentlewoman, Mr. 500 President. pesos for the land. That they can afford. O later on, magsisave sila. Pag lumaki ang anak nila, nakakasave sila, then slowly they build their homes there on the land. But ang sinasabi ko, don't deprive them of the land because you want to build condominium. Yes, Mr. President. Afford the condominium. Opo, gaya ng nabanggit ko po kanina sa good gentlewoman, ang konsepto po ng department sa 4PH and with government guarantee ay yung mismong informal settlers na nandun sa isang lupa. Sila ko qualify eh. Kasi wala silang income na gano'n that can afford to pay for the amortization of the condominium. Let's be practical. They cannot afford that. Mga ano lang yan tricycle driver. Mga nagtitinda sa palengke. Hindi naman everyday continuous ang income nila. Wala naman magsa-certify sa income nila, napapasa sa pag-ibig. Alam mo, kung mag-process sa pag-ibig, there should be a certification of your income. Who will certify for the tricycle driver and the nagtitinda sa palengke? Mr. President, Kami rin, nagpo-process kami sa pag-ibig. Kami nga, nagda-down pa sa amin ng ang laki-laki, bumabagsak pa rin sa pag-ibig. Nire-refund namin yung down payment kasi they cannot qualify. Mr. President, kahit sa 4PH na may government guarantee, may nakikitang importanteng papel ang pag-ibig. But to get back to the important concern ng good gentlewoman, meron na po tayong proof of concept with informal settlers sa Bacolod. Tama po? Sa Bacolod. So, I hear what the good gentlewoman is saying, yung problema sa Las Piñas. When there are no homeless or poor people there. Here in Las Piñas, they will remove the homeless and the poor people to build the condominium. Where will the poor and the homeless go?